Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So, pwede po pag-uusapan natin mga kababayan ay yung tila panganganib po ng Tape Bulaga. Mga kababayan, at dito po sa pangalawa natin pag-uusapan ay yung patungkol po sa naging pahapyaw nitong si Atty. Topacio dito po sa mga naging pelikula nitong si Vice Ganda. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live po tayo ng mga ganitong klase ng video o issue mga kababayan. At gusto ko rin po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo kayo naroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Bye! Alam nyo ba, dito sa topic natin, mapapakanta tayo dito. Napakatindi nito. Alam nyo kasi mga kababayan, kung tutusin itong topic natin na ito, ito natalakay na natin ito noong nakaraang araw. Sabi ko nga po sa inyo, wala pa tayong matibay na proof po dito sa sinasabing ito. Pero kung pagbabasihan natin mga kababayan, ito kasing Jansen, Wesley at Jenza na ito. Itong naka-flex sa ating screen mga kababayan, yung nag-post noong September 13 na sinasabing hanggang October na lamang daw po. Itong Tape Bulaga mga kababayan, halos ang karamihan ng ipinapasa niyan sa kanyang wall mga kababayan, halos lahat ng ipinapasa niyan patungkol po sa GMA7. Halos lahat ng isinishare niyan, yung mga palabas ng GMA7, yung mga Royal Blood, yung mga halos lahat ng ipinapalabas ng GMA7 mga kababayan, ipinapasa po niya sa kanyang wall. Sa kanyang wall dito sa kanyang Facebook page. So ngayon mga kababayan, hindi nakataka na talagang kung titingnan natin, itong Spark Liforo mga kababayan, bibihira lang po yung makakapag-post ng katulad nito, lalo na kung hindi ka taga doon sa loob ng GMA7. Naiintindihan nyo ba mga kababayan yung pinupunto? So kasi dito, ito basahin natin ulit sabi dito, Itbulaga ng GMA. Ayan GMA7. Network magtatapos na sa Oktubre, inaantay na lang namin ang mga sumusunod pang mangyayari dahil di umano papalitan ng Sparkly Forum bagong isiset na noong time ng GMA7. So kung pagbabasihan natin yan mga kababayan, hindi pa gaano kapani-paniwala dahil wala pang sumusunod na balita patungkol po dito. Kung pagbabasihan natin hindi pa kapani-paniwala, pero isa sa mga vlogger kasi ang nagbablog patungkol dito sa Tape Incorporated, patungkol sa Tape Bulaga mga kababayan, ang nagpapahiwatig na mayroong napakalaking problema ang Tape Bulaga. Nakakuha nyo yung pinupunto natin mga kababayan. Sa totoo lang, hindi naman dapat namin ito pagtutuunan ng pansin. Kaso nga lang, since etong mga vlogger ng Tape Bulaga is nagpo-post at nagpapakita ng motibo na talagang may matinding pinagdadaanan ang Tape Incorporated mga kababayan, hindi natin maiiwasang hindi mag-isip ng patungkol po dito sa ganitong klase ng balita. Dahil kung titingnan po natin, tila nakakabahala po ito kung talagang ikaw ay panatiko ng kabila, ay talagang mababahala ka sa balitang ito na yung sinusuportahan mo magsasarado na at hanggang Oktubre na lamang. Diba? So ito, tingnan natin itong mga nakita natin na langap natin kanina. Ipinasa sa atin ng kaibigan natin na si Tol Balais the Great. Tanggalin na natin yung post. Ito po yung source natin na ayan, yung page na yan, si Jansen, Wesley at Jenza mga kababayan. So ito, kung titingnan natin yan, mga kababayan, 8 hours ago, nag-post po itong si Best Pills 2. Alam naman natin, ito yung isa sa mga matitinding nagbablog patungkol po dito sa Tape Incorporated. Nag-post po siya ng update. Sabi niya dito mga kababayan, may mahalagang announcement or may mahalagang sasabihin or ilalathala sa publiko. Grabe, ano nang nangyayari sa Tape Incorporated, Itbulaga, GMA7? Akala ko okay na ang lahat. Diyan pa lang mga kababayan, mapapaisip na kung makikita nyo yan, kahit sabihin natin na etong inilalabas nila ay fake news, nanggagaling mismo sa kanila yan, hindi po sa atin nanggagaling yan. Mismong sila na nagpaparamdam sa taong bayan na may matinding pinagdadaanan ang Tape Incorporated. At baka nga siguro di umano, baka magsasara na nga. Sabi pa dito, Lord, ikaw na ang bahala, ito lang ang nagpapasaya sa amin. Laban, tahan ng pinakamasaya, Itbulaga. Huwag tayong susuko sa buhay, laban lang. Diba?
tahanang pinakamasaya ipasara. Diba? At hindi pa yan mga kababayan, hindi pa yan, nasundan pa yan. Nasundan pa yan ng isa pang balita, eto pa. Kung makikita nyo dito, yan, nagkano pa nga sila, gumawa pa nga sila ng banner para ipakita sa publiko na yan, may announcement nga yung tahanang pinakamasayang malapit ng ipasara. Ayan, ayan, ito yung source natin ha, ayan yan, si Best Pills. Vlogger, nagpunta doon sa Tape Incorporated, mga kababayan, doon sa Tape Bulaga. Yan yung inimbitahan doon. Sa totoo lang, hindi ka makakapasok doon kung wala kang invitation. So makikita nyo mga kababayan yan, no, napakalaki niyan, announcement. May announcement ang tahanang pinakamasaya, Bulaga. Ano na po nangyari, GMA7? Bakit ganon? Okay naman na, mataas ang ratings. Ano ang sasabihin ninyo? Mali sana ako nang iniisip. Sabado ngayon, huwag sana Lord, gabayan nyo ang Itbulaga. Diba? Mataas naman daw yung rating. Ano ba, GMA7? Bakit ganito? Mataas naman daw yung rating. At saka nagna-number 1 naman daw sila. Bakit ganito? Ano nangyayari? Eto, mismong vlogger ha. Vlogger ng Tape, nagbablog. Nadulas pa nga sila, 100k daw yung sahod. Diba? Okay naman. Mataas naman yung rating. Bakit kailangan ganito yung mangyari? Sana hindi mali yung iniisip na hanggang October na lang. Eto na ba yung sukli ng lahat ng ginawa sa Tito Vic and Joey? Okay lang yan. Actually, pag alam nyo sa totoo lang, pag ipinasara itong Itbulaga, itong Tape Bulaga, meron namang ipampapalit dyan. Ang GMA7, wag kayong mag-alala. At malay nyo sa susunod kapag ipinasara na, etong Tape Bulaga mga kababayan, kung totoo man itong sinasabi ng vlogger ng Tape Incorporated mga kababayan, etong nagpa-vlog ng Tape Bulaga, kung totoo man ang iniisip nila na merong matinding pinagdadaanan ang Tape Incorporated, isa po ako sa nakikisimpatsya. Sa totoo lang pa mga kababayan, ito happy muna tayo ngayon, Sabado naman. Pagbigyan nyo na ako. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, siguro kaya nalulungkot si Bell Spills. Eto kasi nadula sila. Kaya nalulungkot si Bell Spills, baka 50,000 pa lang yung nakukupra. Di umano. Baka kaya nalulungkot, diba nadulas nga sila, sabi nila, alaki ng sahod namin dito, 100k. Baka kaya nalulungkot mga kababayan, 50,000 pa lang yung nakukubra nila, di umano ha. Wag naman ganon. Eto sa GMA7 wag naman ganon. Kawawa naman ang mga taga-Tape Bulaga. Alam nyo, nagna-number 1 sila sa rating. Pagpasensyahan nyo na. Alam nyo mga kababayan, eto ang dami mga naglalabas ang balita. Nung nakaraang buwan pa, nung August 1, may lumabas na balita na kung saan hindi nakakabayad etong Tape Incorporated ng kanilang, diba, alam naman natin, Black Timer, etong Tape Incorporated, etong Tape Bulaga. Si GMA7 hindi pa nakakabayad. Actually, nasa 57 million. Base dun sa video na tinalakay natin. Nung nakaraan, kung tunay man yun mga kababayan, ilang buwan na yung lumipas. Kung tunay man yun ilang buwan na po yung lumipas. Yung 57 million kung hindi pa sila nakakabayad, padoble na ng padoble yun. So sabi ko nga sa inyo, mas mahalaga sa negosyante na kumikita yung kanyang negosyo. So kung hindi nakakabayad, di umano itong Tape Incorporated, may possible talaga na baka hindi natapusin yung kontrata at tapos. O di kaya naman mga kababayan, pagbigyan sila na tapusin yung kontrata at babay na, tapos na, wala nang Tape Bulaga. Diba? Kasi ito, hindi magpo-post itong mga ito kung wala itong nalaman. Hindi magpo-post itong mga vlogger ng kabila ng mga ganitong mga paawa effect kung talagang wala silang narinig o nabalitaan o nalaman na talagang papalitan itong Tape Bulaga or malungkot na pinagdadaanan ng Tape Incorporated. Baka kaya nadidelay yung mga panalo. Baka kaya nadidelay yung mga panalo. Baka kaya nalulungkot yung mga vlogger. Dahil hindi sila makaka-pay out ng buo. So anyway mga kababayan, punta naman tayo dito sa isa pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mamaya yan. Yan, ito. Nag-post pa ng video itong si Bell Spills. Sabi niya dito mga kababayan,
Eto abangan po natin ang mangyayari mamaya sa Tape Inc. Itbulaga GMA 1979. At sana mangyayari ay mairaos nila ng maayos. Yung maayos na nakalagay ata dito. So ito, i-play natin yung video. Tanggalin na natin ito. Tanggalin na natin yan. I-play natin itong video mga kababayan. Hello mga kapuso. Oy! Magandang umaga po. Oy! Abangan po natin mamaya ang announcement ng Tape Inc. Itbulaga. So kung ano man po yung kay hinatnan ngayong Sabado, just pray lang po at... Ay! Ano to? Ay! Bakit may mga ganitong panawagan na? Akala ko ba ayos na ayos? Akala ko ba na-renew ninyo? Akala ko ba nakapagpa-renew kayo ng 10 years? Bakit may mga panawagan ganito? Di ba dapat masaya kayo kasi 10 years kayong makakapag-airtime? Di ba? Alam nyo mga kababayan, sa isang noontime show o sa isang negosyo o sa isang entertainment mga kababayan, group, alam nyo, dapat maging masaya sila kapag nare-renew yung kanilang trademark for 10 years. Bakit ganito na nangyayaring mga sumusunod na araw? Bakit may mga vlogger na nagpapaawa na? Akala ko pa masayang-masaya kayo kasi sabi ninyo, uy, nasa amin na yung trademark. For 10 years namin magagamit yung trademark, yehey. Bakit mukhang nagluluksa kayo ngayon?